Isang mapagpalang araw sa iyo, kabayan. Maligayang pagbabalik dito sa aking channel. Kabayan, update lamang po tayo dito po sa panibagong bagyo na ating binabantayan. Pero bago ang lahat, pasuyo muna ng like and subscribe at pahit na rin po, kabayan, ng notification bell para updated ka sa mga ulat panahon. Kabayan, ito nga po binabantayan natin na LPA sa labas ng Philippine Area of Responsibility kamakailan lamang ay naging isang ganap na bagyo na po as of kahapon lamang po ng hapon by 2 p.m. Ito po ay isang mahinang bagyo na sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Pero kabayan, ngayong araw ng Lunes, inaasahan po ang pagpasok nitong bagyong Marce. Marce po ang itatawag natin dito sa bagyong papasok ngayon at mamayang 2 p.m. kabayan, ito po ay nasa layong 945 km east of southeastern Luzon na may maximum sustained wind po na abot po ng 75 km per hour. Ito po ay patuloy na nasa category tropical storm na kikilos pa west-northwest sa bilis na 35 km per hour. Inaasahan din kabayan na by tomorrow, November 5, 2024, ito po ay nasa layong 975 km east of northeastern Luzon na may maximum sustained wind po na abot na po ng 95 km per hour. Lumakas na po kaya ito po ay magiging severe tropical storm na kabayan. Mas lumakas, nakikilos pa northwest at 30 km per hour. So possible kabayan na ito po ay mananatiling severe tropical storm sa buong araw po ng November 5. Pero pagdating ng November 6 by 2 a.m., forecast ng Pag-asa, ito po ay magiging isang ganap na po na typhoon. So, i-expect natin kabayan na by November 6 o posibleng mas mapaaga pa, ito po ay aabot na magiging category typhoon kabayan. So, malakas-lakas po itong bagyong Marce. Sa ngayon kabayan, meron po tayong dalawang senaryo na posibleng maging track nitong bagyong Marce. Ang unang senaryo kabayan, ito po ay dadaan sa extreme northern Luzon. Ayan na naman po, tatamaan na naman po ang Batanes at ang Babuyan Island. So yun po yung first scenario if ever maging ganito po ang direksyon nitong bagyong Marce. Ang second scenario kabayan, itong bagyong Marce ay lalapit po sa Philippine landmass. So ito kabayan ay magre-recurve din po palabas ng Philippine Area of Responsibility. Pero dahil lalapit po ito sa landmass, posible po itong lumapit at maramdaman po ang epekto nitong bagyong Marce dito sa Eastern Visayas at Eastern Luzon. So ang apektadong lugar possible if ever lumapit ito sa Eastern Visayas, itong Biliran, Eastern Samar, Leyte, Northern Samar, and Southern Leyte. Pero kung sa Eastern Luzon, ang magiging affected area po ay ang lugar ng Aurora, Benguet, Cagayan, Ifugao, Isabela, Kalinga, Mountain Province, Nueva Vizcaya at Quirino. Pero if ever ang maging senaryo kabayan, yung unang nabanggit ko, dadaan sa extreme northern Luzon, ang tatamaan na naman po dyan ay ang Batanes at Babuyan Island. Pero kabayan, hindi po lingid sa ating kaalaman na ito pong lugar ng Batanes ay kakasalanta lamang po ng bagyong Leon. So sila po yung pinaka naging apektado sapagkat sa kanila po naglandfall ito pong super typhoon Leon kamakailan lamang po yan. Pero kung mangyayari man, nadadaanan na naman po sila ng panibagong bagyo at ito nga pong si bagyong Marce na posibleng maging typhoon Marce, malakas po ito, lalong kawawa na naman po ang mga kapatid natin na nasa Batanes. Kaya ipanalangin po natin kabayan na itong bagyo na to ay humina, na wag naman po sana itong maglandfall lalo na dito po sa area ng Batanes at Babuyan Island dahil kawawang kawawa na po ang ating mga kapatid dyan. Pero ganun pa man kabayan, patuloy po tayo maging updated dahil dyan na nga po kabayan, naglabas na po ng forecast ang Pag-asa na posibleng itaas hanggang typhoon category itong si bagyong Leon. Pero hinahintay na lang natin kabayan dahil posibleng magbago, depende po sa pagkilos nito kung tatama ba sa landmass natin o lalapit lamang po. So tayo po ay patuloy na maging updated. Kaya nga kabayan, dapat oras-oras at bawat araw tayo po ay maging updated dito sa ulat panahon dahil narito na po kabayan ang panibagong banta sa ating bansa. Sa ngayon kabayan, asahan natin na posibleng umabot pa rin ng 32 degrees Celsius ang air temperature sa Lawag,
Tugigaraw 33 degrees Celsius, Baguio 24 degrees Celsius, Metro Manila 32 degrees Celsius, Legazpi 32 degrees Celsius, Tagaytay 30 degrees Celsius. Samantalang kabayan, dito naman po sa may Puerto Princesa, posibleng umabot ng 32 degrees Celsius, Iloilo, Tacloban, Cebu, Cagayan de Oro 32 degrees Celsius, Zamboanga 33 degrees Celsius at sa Davao po ay 34 degrees Celsius. Posible po magbago ang ating air temperature ngayong araw na ito. Depende na lang po sa magiging takbo, bilis nitong bagyong Marce. So patuloy tayo magantabay kabayan dahil malaking epekto po ang posibleng maidulot nito sa ating bansa lalo na kung ito po ay lalapit at higit sa lahat kung ito po ay maglalandfall sa ating bansa. So patuloy tayong mag-ingat kabayan. Sa ngayon kabayan, ang tanging kailangan nating gawin ay palagi tayong mag-monitor sa ating ulat panahon at tayo rin po ay maghanda na lalo na po doon sa mga posibleng maapektuhan itong bagyong Marce dahil hindi po talaga natin mapipigilan. Akala nga natin kabayan itong LPA na kamakailan nasa labas ay malulusaw at hindi po papasok ng Philippine Area of Responsibility pero nagbago po kabayan, mas lumakas pa po ito at mas bumilis ang kilos kaya patuloy tayong maghanda kabayan dahil hindi po biro na magiging typhoon itong si Bagyong Leon sa mga susunod pang mga araw. Kaya kabayan, kung nakatulong sa iyo ang video na to, huwag mo namang kalimutang mag-like and subscribe at pahita rin po ng notification bell para updated ka pa sa mga susunod ko pang ulat panahon tungkol dito sa Bagyong Marce. Ingat tayo kabayan and keep safe po sa lahat.